Tayo. Baka walang sense yun ah. Lagyan naman ng sense. Lagyan ng ko. Baka nahulog na tayo. Yung patay kayong mga Good afternoon everyone at welcome sa Politalks! Okay, ngayon, ang pag-uusapan natin is medyo mainit-init pa sa Senado yung about kay Pebbles. So, ano nga ba nangyari sa kanya? So, bali, di ba, pinapatawag siya sa ICC kasi nagkaroon siya ng warrant about sa ano nangyari. Naging party siya sa sa EJK killings, kumbaga, di ba? Actually, kasama siya ni Duterte. Kasi siya yung nakalimutan yung tawag, pero siya yung kumbaga parang siya yung leader sa PNP. That's my alleged crime siya against humanity and yung anti-drugs nga. Tapos, ayun nga, dinanay ni De La Rosa yung allegations. So, Pero I mean sa nangyari nung dun nga sa Senate, parang napaka unprofessional tignan kasi kung alam mong inosente ka, dapat di ka tatakbo sa nangyari eh. Kasi alam mo na tama ka, dapat kaya mong i-proof. Kaso sa nangyari, tumakbo siya tapos nagpatulong pa siya sa isang senator, sabi natin action star, para makaalis. At saka ang pangit tignan. Kasi isang senator tapos ganun yung ginagawa mo. Like dapat kung may warrant of arrest, alam mo yung gagawin mo na dapat harapin mo to kasi gusto kong sabihin na inosente akong tao. Pero ang ginawa niya kasi tumakbo siya like yung nangyari nga sa hagdan. kumbaga dapat, take accountability niya yun. Kung Yeah, legit. Kasi yun nga, unprofessional tignan. Pero siguro ewan ko ano nasa isip niya, ba't niya ginawa yun. Hanggang ngayon ayaw niya magpakita. Tapos 'di ba pumunta pa yung mga pulis sa Angeles. so, Yeah, kasi may doon bahay dun si Clark Diamond daw, di ba? Yeah. Alam ko bahay yun ni Senator Padilla. Oo. Kasi baka nandun daw siya, pero Yun daw yung hideout nila. yeah, pero di natin alam siya sa nagtatago. Yeah, yun. Pero sinabi nga niya doon, di ba, nung in-interview siya kung bakit nga ba siya tumakbo. Sabi niya din, natakot din daw siya, di ba? Tapos yung reason niya din doon, kaya tumakbo din talaga siya sa stairs kasi natatay daw siya. Which is, Yun nga, sabi niya, ang off nga, di ba? oo nga, sabi niya nun natatay siya. Pero, grabe naman, natatay tapos sasamahan ka ng mga guards mo. Dami-dami niyang kasama, takot naman yun. Like kaya yun nga, nawawalan nga talaga ng professionalism inside the Senate. Kasi isipin mo, parte kayo ng politics. So, bali, dapat maging role model kayo sa Senado. Pero yun nga, as we can see, parang ang naging playground nga din sa loob ng Senado. Actually, tagal na rin ng issue na yun eh. Like yung playground na yan. Pero kasi kung titingnan nga natin, pero di ba may sinabi pa siyang isang statement nun na di siya sasama sa ICC unless kasama niya si Duterte. Ibig sabihin, loyal siya. Oo. Hindi sa Pilipinas, pero kay Duterte. O yung pinoproof niya doon, talagang loyal siyang tao. Kaso sa person, hindi sa bansa. Oo. Kaya ang pangit tignan talaga ng nangyari na yun. Pero ba't nung hinuhuli siya, di ba? Ayaw niya. Take naman siya doon sa ICC nun, di ba? Baka naisip niya na di niya kasama sa selda si Pangulo. Oh, tapos naging reason niya, sabi niya, di ba? Kasi yung mga niya daw, apo niya daw, may miss niya, ganun, Yeah. di niya daw makikita. Pero nakapagtaka yung admin niya sa Facebook page, nagpo-post pa rin. O, di ba? Legit. Tapos nung nung May 13, may mga gunshots na naputok. Tapos, ang sinasabi dito is that the government official said yung arrest operation itself, hindi daw sila yung responsible doon. Nakakapagtaka. Oo. Kasi, are you doing that to cover, Pebbles? Diba? Di ba? Tapos dati pa siyang PNP chief. Yun, yung sinasabi. Yun nga, di ba? Meaning. Yun nga yung So, as di ba nung nangyari nga nung May 13th. Tapos, di ba may CCTV footage Yeah. di ba nakita tayo? Like pinalabas yun sa TV and all na ayun nga, may shooting nga daw. Yeah. Tapos yung sa video, we can see na may mga tao, di ba? Tapos biglang nawala. Which is off, di ba? So halatang edited yung clip.
Yeah. Tapos meron ding other clips na may umalis na sasakyan. So tinake advantage yun Yeah. ni Pebbles. Kasi kanino kasi ano yun? Sa Action Star yung ano, di ba? Sa Action Star. Yung vehicle ba? Ano yata siya? Fortuner? Fortuner, oo. GR. Siyempre, alam mo naman. Alam mo naman, ganun talaga. Hey, hello. So, ayun nga, banning of online games as yung nag-start yun 'di ba sa Roblox. So, bakit nga ba like gusto nila nun iba yung Roblox? Ano yung naging point nun? Yeah. If I'm not mistaken, di ba may parang mga gore din doon na nangyayari? Sabi nila, sabi ng mga ibang parents, very addictive siya. Dahil sa mga ibang games na natutuklasan ng mga kabataan ngayon, siya kakalaro ng Roblox. At dahil yun, meron din naman ng konting kasalanan yung mga parents at konting kasalanan yung Roblox. Ay yung developer ng Roblox. It's because kinulang sila ng verification sa parental guidance ng settings dun sa Roblox, di ba? Pero ako, sa tingin ko, hindi naman parang nagkulang yung Roblox talaga sa sa parental guidance. Kasi meron mga doon, options na yung parents ay makokontrol nila yung mga pwedeng laruin ng anak nila. Kung sino yung pwede nilang masalamuha. Ganon, di ba? May age requirement kasi yun. Tapos, yung nila, yung parang sinesensored nila yung mga salita. Pag may yata yung teach ng Roblox ngayon, di ba? Like, mayroon ng from 6 to 10, sabi natin. yeah, ganun. Yung akin kasi, nung like bata, pinayaan ako maglaro ng GTA pero di ko naman na like nakuha. Hindi naman na-adapt yung na-adapt. actions Oh. nila. Tapos, Di ba, legit? parang, may cheats pa lang So, Men, aminin ko pupunta akong strip club sa GTA. Legit. Alam mo yun? Pero di ko man na-adapt yun. Pati yung mga killing, like yung mass killing ngayon na nangyari sa school. Sa Visayas ba? Yun, di ko man na-adapt yung ganun. Kaya siguro accountability rin ng magulang. At saka yung sa bata kasi, siguro sa behavior nila, like na-adapt nila yon. Gusto nilang i-try. Di kasi, Feeling ko naman, yung dun sa shooting na nangyari, feeling ko din naman yung dahil sa games. Feeling ko, kasi paano nila ma-access yung mga baril, di ba? Bata pa naman sila eh. So, nagtataka din ako kung paano sila natuto. Tsaka, dapat yung parents responsible na chinecheck nila yung mga bata nila kasi, yung mga dala-dala nila, paano nila yung nadadala sa school, like that. It's their responsibility as well. So, dapat mahigpit yung government ngayon sa games, like for verification. Tapos yung parents din, dapat responsibility din sila, lalo na sa mga bata. Mga batang ages, 11 to... actually, 11 above, 16, ganun. Ayun, dapat siguro mahigpit yung government about this and the parents should take responsibility of this. Tsaka yung mga bata naman, hindi, like, just because of games, hindi naman yun. It's because they play games not because parang ma-addict sila doon. I think it's because it's their hobby, hindi naman yung addiction. Hobby nila yon and they could learn something from games. Like, for example, communication skills and teamwork. Yun yung masasabi ko for games. Yung about sa Roblox, di ba maraming mga bata and parents na pinapagamit yung ID nila para maka-access sa mind, gano'n. Yun din yung problema kung bakit nakakasama yung mga bata sa mga mas matanda. yes. Tapos, hindi naman lahat kailangan iban kasi yung iba naman pang stress reliever ng iba, tapos educational din. Ibaban nila yung mga games na yan. Paano yung mga mga gamers who does it for a job, di ba? yung iba pinagkikitaan yun. Yung sa akin lang naman na tulad ng sabi niya, parang pampalipas oras, stress reliever, ganun. Para sa akin, hindi naman kailangan iban yung Roblox. Kailangan lang tanggalin yung mga games doon. Kasi Sa mga bata. naglalaro ka. Ayusin yung parang... Ano naman silang 18 plus. Alam niyo ba na meron tong laro na nakaubad yung
yung mga naka 18 plus na laro. Pero nakakapasok pa rin yung mga iba. Ay, talaga yung mas Tsaka yung mga gambling game. At dito na nga pala magtatapos ang aming podcast. Kami ang Politos!